Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is November 11, 2023. Babasahin ko lang po itong talata mula po sa unang Korinto, chapter 2. Mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipanasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesus Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung sa bagay, nagtuturo din kami ng malalalim na karunungan sa mga matatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungang ito'y hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng tao. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinanahanan ng Espiritu. Ngunit sa taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu, dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan, dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa taong pinanahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan,
Sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya naunawaan tayo. Amen. Ito po mga kapatid, ngayon lang po talaga, ito po ay na habang binabasa ko, naramdaman ko na tugon siya ng aking dasal na sabi ko, Lord, nagsishare po ako sa mga salita mo pero parang walang natutuwa po. At ito po, gaya ng sabi dito na yung tinatahanan lang ng Espiritu ang nakakaunawa. Ay sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 15. Sa taong pinanahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayan po, ang sakit po doon sa mga taong sabihin na wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos dahil hindi mo naunawaan ang salita niya. At dito, nakalagay naman po sa Biblia na ang nakakaunawa lang sa mga bagay na espiritual ay yung mga taong pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. At yung hindi pinanahanan ay hindi makakaunawa. Hindi po ako ang nagsalita nito, kundi ito po, ayun po sa Biblia. Kaya po mga kapatid, kailangan po talaga natin ng pagbabago ng ating espiritu. Kaya nang sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, at ang espiritu na ito ng Diyos ang tinatanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Ayun po mga kapatid, So yun po mga kapatid, mayroong kaibahan, mayroong espiritu na dito sa mundo na hindi makakaunawa tungkol po sa spiritual na bagay. Dahil magkaiba po ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng mundo. Kaya nga marami naman talagang sumasamba sa Panginoon. Pero bakit ang reason nila hindi sila nakakaunawa sa salita ng Diyos? Kahit nga makinig lang or makinig na nga lang talaga, parang hindi masaya o iba ang iniisip, iba ang gustong gawin, hindi interesado, hindi naghahanap tungkol sa katotohanan ng Diyos. Tayo mga kapatid, ma-examine natin ang ating sarili. Kung ano ba ang ating mga priority sa buhay, kung pina-priority ba natin ng ating Diyos Panginoon. Dahil yan ang mga ebidensya. Iba ang gawain pag tayo po ay nasa panig or nasa paglalakad ng matuwid or pagsunod sa Diyos or pagmamahal sa Kanya. Dahil nga, di ba, mahal niya tayo. Ngayon, pag naramdaman natin ang pagmamahal na yan, ating gagantihan po yan. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Itong talata na nandito talaga sa 1 Corinthians chapter 2, hawig po talaga, relate po sa aking pinagdasal ngayon na sabi ko, walang natutuwa sa aking mga pinopost, Lord. Wala man lang tumutugon sa aking mga pag-share tungkol sa'yo. At ito nga, yun ang sagot. Ulitin nyo po dahil ang ganda po ng mensahe dito. At ito po ay sana
mulat ng inyong mga mata at tainga at buksan niyo po ang inyong puso sa pagmamahal sa ating Diyos, kasi ang pagsamba po sa Kanya hindi lang po yung bukang bibig, kundi mula po sa puso, mula po sa ating pagmamahal. So hanggang dito na lang po, at itong talata na to, dahil natutuwa po ako, isi-share ko rin po uli ito sa mga next videos ko po. At sana po huwag po tayong masaktan, dahil ito po ay salita ng Diyos at hindi lang po na sinishare ko na mula po sa akin, kundi binasa ko po talaga ito. Salita po ng Diyos ang nagpatotoo sa atin na yun po, touch ng ating puso, na imbis na po magalit tayo ay magpakumbaba tayo at magsisisi, tanggapin siya ng totoo na siya po ang nagliligtas sa atin. Ako po talaga mga kapatid, ang sinishare ko lang po, gaya po ng sabi din dito na ang binahagi nila si Jesus Christ, ay ganun din po ako. Si Jesus lang po ang aking ibinahagi at wala pong iba. Gaya po ng sabi dito na ayon sa mga sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang